Good morning po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umagang ito, magsimula na po tayo ng ating pananambahan. Panginoon, salamat po sa iyo sa umagang ito na muli mo pong pinagkaloob sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na pakalinisin mo po kaming lahat sa aming mga nagawang kasalanan. Nawa po maging karapat-dapat kami sa pagharap sa iyong presensya. Dalangin po namin, Lord, na paunahan mo po ang aming praise and worship, preaching sa aming programa sa umagang ito, at nawa ang pangalan mo ang siyang mataas. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Good morning po. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Amen. Tayo po muna ay magbatian. Hallelujah. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate, we have the reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled my heart. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon your eyes. Shine, arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate, we have the reason to sing. The windows of heaven are open, blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled my heart. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon your eyes. Shine, arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon your eyes. Shine, arise, shine, for your light has come. Great is the Lord, greatly to be praised. Great is the Lord, greatly to be praised. His greatness is unsearchable. His kingdom is invincible. Great is the Lord, and greatly to be praised. Great is the Lord, and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. His kingdom is invincible. One generation shall praise Him, to another tell of His wonderful work. Sing of His glorious splendor, show forth the power of His name. Great is the Lord, greatly to be praised. Great is the Lord, greatly to be praised. His goodness is unsearchable. His
Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon your eyes. Shine, arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise. Yes, Lord, we will arise, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bless your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, that we will bless your name, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship your holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sings like never before. Oh, my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Yes, Lord, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sings like never before. Oh, my soul, worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing you praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sings like never before. Oh, my soul. Worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
worship you, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, we love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. So my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. We give you all the glory, honor, praises, and power in Jesus' name. Hallelujah. At dumako na po tayo sa ating sa preaching ng Word of God. Tinatawagan ko po si Pastor Archie at atin po siyang ipanalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa buhay ng aming mahal na Pastor Archie. Dalangin po namin, Panginoon, na patnubayan mo po siya sa paghahayag ng inyong salita at ang bawat isa ay mabuksan ang puso't isipan. Maunawaan, Panginoon, ang iyong salita na nais mong iparating sa amin, O God, na siya naming lalakaran sa aming mga buhay. Salamat po. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ng dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakaganda po ng isinasaad ng banal na kasulatan. Every time we read the Word of God, and as we open our Bibles and we meditate on this passage, nabubuo ang kababaan ng kalooban o yung tinatawag nating humility sa pamamagitan po ng mga pahayag ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay patuloy na sumusubaybay at nakikinig po ng ating Wednesday Bible Studies, ang atin pong major verse na kinuha noong last Wednesday po ay matatagpuan natin sa unang Korinto dito po sa 4:7. Bago tayo magpunta po sa atin pong topic for preaching, nais ko pong ipahayag sa inyo to para magkaroon tayo ng basis o kaya ng malakas po na pinangahawakan. Mahalaga po na tayo ay magpakababa sa isang napakatanyag, napakataas, napakabuti, perpekto, banal at walang dungis na Diyos. Sabi po ng unang Korinto 4:7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't ang lahat ng nangasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi iyon kaloob ng Diyos? Sabi ng talata ng Biblia, ang lahat po ay bigay lamang sa inyo ng Diyos. Kung kayo po'y naniniwala, pwede ko pong marinig ang amen. Lahat, binigay lamang ng Diyos. At para palakasin po ni Pablo yung pananampalataya natin dito, sinabi po in the last part, kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang ito ba'y hindi kaloob sa inyo? Pansinin niyo yung salita, bigay, kaloob. Sabi nyo nga ho, bigay at kaloob. Pero ang sabi dito ni Pablo, paano kayo nakahihigit sa iba? Are we better off than other sinners? Dahil ikaw ay pastor, dahil mayaman ka for instance, maganda ka, tanyag ka, matatag ang negosyo mo, tama ho ba sabi ng Bible? Paano kayo ngayon nakahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nangasa inyo ay binigay lamang sa inyo ng Diyos? Lahat. At ang sabi po rito, kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Ang atin pong preaching ngayong umaga, pinamagatan po natin, kagandahan at kababaan ng loob.
Ito po'y dalawang salita na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ang ibig sabihin po ng kagandahang loob, grace. Grace is defined in the Bible as an unmerited favor. Kaya nga nagkusa, nagbigay ng kagandahan ng kalooban. Hindi mo deserve na ikaw po ay patawarin. Hindi mo deserve na ikaw ay iligtas. But due to God's unmerited favor, ang tawag po natin dyan ay grace, o sa Espanyol po'y gracia, sa Tagalog po'y kagandahan ng loob. Dapat ang bawat nilikha ng Diyos, lalo na tayong mga Kristiyano, magpakita naman po ng tinatawag nating kababaan ng loob. So hindi ho pwedeng paghiwalayin ho yung grace, and those who receive grace should show to our God His humility. Kagandahan ng loob at kababaan ng loob. Ama naming makapangyarihan, bigyan niyo po ng katugunan ang aming pusong uhaw na uhaw at nagugutom po palagi sa inyong mga salita. Ikaw ang nagbibigay po sa amin ng kapangyarihan upang ang bawat salita na ito ay tumanim, maunawaan namin, magkaroon kami ng ganap na karunungan at kaalaman upang sa mga darating na araw, lalo na po sa muling pagparito ninyo, lalo pong tumatag ang aming pananampalataya, lalo naming matutunan ang mga tunay at dalisay mong aral sa Biblia. Panginoon, sa mga aral na ito, pukawin mo ang aming damdamin, lalo't ang aming isipan at puso, na makita namin, Panginoon, lahat ng bagay na tinanggap namin ay kaloob lamang sa iyo. Ang lahat ng ito, lahat-lahat ay bigay lamang ng isang mabuting Diyos dahil siya ay nahabag, dahil po siya ay nagkaroon ng magandang loob sa amin, dahil ang Diyos na ito ay nagpatawad sa kabila ng kami po ay lahat na makasalanan po. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat po ng aming naisip na hindi tama. May mga salita po kaming walang kabuluhan, minsan po ay nakapang-insulto at nakapag-alimura ng aming kapwa, o minsan po ay ang puso namin po ay nakapagyabang ng lahat ng tinatangkilik namin, Panginoong Diyos. Akala namin galing sa aming pinagpaguran, galing sa amin pong pinagsumikapan, galing sa amin pong effort lahat, pero ang katotohanan ng salitang binanggit namin, lahat ng bagay ay pawang bigay lamang ng Diyos sa amin. Kaya maraming salamat, at sa umaga po na ito, patuloy buksan niyo po ang aming mga puso. Pinagkakaloob namin naman, pinakamataas po na papuri pagdakila po sa inyo, sa banal po na pangalan ni Yesu Kristo. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen, at palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise God. Uulitin ko po, mga kapatid, ang dalawang mahalagang konsepto o salita po na dapat natin hong matutunan, isa puso po ngayon, yung salita pong kagandahang loob, at ito po hindi pwedeng ihiwalay po sa kababaan ng kaloob. Ang kagandahang loob po, bigay po ng Diyos yan sa atin. It is grace. Grace is defined as unmerited favor. Hindi ka dapat iligtas, hindi ka dapat patawarin, pero meron po tayong doctrine of substitution. Ibig sabihin, meron pong Diyos na namagitan po. Meron po tayong tagapagligtas. Kaya nga ho napako si Kristo at inako niya ang lahat ng atin pong nagawang mga pagkakasala. At tayo bilang recipient o tagatanggap po ng grasya, tagatanggap po ng kagandahang loob ng Diyos, dapat naman po ang makita sa atin kababaan ng loob. Hindi mo pwedeng paghiwalayin po yan, na ang Diyos ho nagbigay sa inyo ng kagandahan ng kalooban o ng grace, at tayo ho magmamapuri, hindi, maliligtas ako ng aking sarili. Hindi, makakagawa ako ng mabuti ng aking sarili. Hindi, ako'y makatutupad sa lahat ng utos. Hindi, kaya kong mabuhay kahit wala ang Diyos. Yan po ang babaklasin sa atin ng banal na Espiritu, para po ang puso natin will be truly dependent unto God. Alam niyo po yung salitang kagandahan ng loob, ano ho? Dapat natin pong isa puso, naligtas po tayong lahat because of God's grace. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 sa Tagalog, it is by grace, ulitin nyo nga ho, by grace. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on ourselves. It is a gift of God. Kaloob yan ng Diyos. It is a gift of God, not on your own works, hindi dahil sa inyong sariling kakayanan o dahil sa inyong kabutihan, that no one can boast.
Tingnan nyo, mas maunawaan po natin sa salitang Tagalog ang Efeso 2:8-9. Pagkatas ng John 3:16, ito po ang ikalawa sa dapat isapuso ng bawat mananampalataya po sa church na ito. Sabi ni Pablo rito sa iglesia po ng mga taga-Efeso, sapagkat dahil, tingnan nyo po ano yung kaparaanan ng Diyos para ka iligtas? Dahil sa kagandahang loob. Ano yung title po ng preaching natin? Kagandahan at kababaan ng loob. Grace or kagandahan ng loob ay nanggagaling po sa Diyos. At sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. It is by grace that you have been saved through faith. Saving grace ang tawag po natin dyan. At ito'y kaloob ng Diyos. Sabi nga ho natin, kaloob. Regalo, gift, kaloob. Ito po ay hindi mula sa inyong sarili. Bakit kaya gustong i-develop ng Diyos? Talagang i-impress, ituro, itanim sa puso natin ng kaligtasan natin ay kaloob ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Ito ay bunga ng kagandahan ko ng kalooban. Kasi mapapansin ninyo in verse 9, hindi ito pwedeng maging bunga ng sarili nating gawa. Bakit po? Gusto ng Diyos ipakita sa lahat-lahat, wala kayong maipagmamalaki sa aking harapan. Alam niyo po, yung church na nagsasabi, alam niyo po, marami na akong nagiging kaaway po. I would not be surprised po pagdating ng araw, patayin ako sa labas po ng church na ito. Pero kung patayin man po ako, that would be the greatest service that I can give to the Lord. Alam niyo po kung bakit? Kasi siyempre masakit po salita ng Diyos eh. Once na sinabi mo po ng kaligtasan po, kung aanib ka sa church namin, you try to delimit po, inaalis ninyo yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, ng kaligtasan po'y binigay po bilang kagandahang loob ng church. O kagandahang loob po ng Diyos. Kasi po ang membership sa church po ay hindi nagbibigay ng kababaan ng kalooban. Kaya sana po, bakit kayo maliligtas? Kasi mabuti po yung church namin, ang Peace of Harvest. Hindi dapat ganun ang maririnig sa isang Kristiyano. Na bakit kayo mabubuting tao? Kasi miyembro ako ng Peace of Harvest Christian Ministry. Bakit kayo papasok sa kaharian ng Diyos? Kasi sinusunod namin yung turo ng pastor namin. Ako, pag kami narinig po ako ng ganyan, magkakamali po tayo at hindi magiging tama po ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya po dito sa aral natin, pansinin ninyong mabuti, sinasabi ng Diyos ng lahat ng bagay na ito'y kinaloob niya, binigay niya sa atin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7, lahat ng bagay ay ibinigay ko lamang sa inyo. At ang lahat ng ito ay pawang kaloob ko. Bakit parang kayo'y nagmamalaki na parang hindi ko kaloob sa inyo? Kaya today, the Lord will develop a heart that is humble, a heart that is truly dependent on Him, isang puso po na pag humiwalay tayo sa Diyos, tayo po ay putik na. Wala ka ng halaga, kapatid. Kasi kung ang merit po natin, sasabihin natin, hindi pastor, basta gumawa ka lang, tumupad ka lang sa salita ng Diyos, ipapakita nga ng Diyos ngayong araw po wala pong maipagmamalaki sino man Sapagkat sa kanyang salita, kagandahang loob lamang ng Diyos, kaya tayo po ngayon ay naririto, kaya nakilala nyo si Jesus because it is a gift of God. Unang bagay po, tignan ho natin, may kakayanan ka bang iligtas ang sarili mo? Meron ba? Dito po nagkakamali ang maraming kulto. Minsan pag sinabi kong kulto, may magme-message po sa inyo Kami ba pinariringgan mo ng kulto? Hindi ho. Pero kung pinapractice nyo po, nilalakaran nyo po itong mga bagay taliwas kay Kristo po, kayo po ay kulto. Ang mga kulto po, kapatid, unang-una sasabihin po niyan, kaya nating maligtas, gumawa ka lang ng mabuti. Cult po yun, kulto. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit na ano pong gawing mabuti ng tao, Pastor, meron po silang piyesta ng Diyos. Pastor, meron po silang libreng dialysis. Pastor, meron silang libreng paaral.
pinupuri natin ang Diyos sa buhay nila, hindi tayo against doon, ano ho? Pero kung doon nakasalig po yung kaligtasan ninyo, Isaiah chapter 64 verse 6, lahat na mabubuting gawa ng tao, pawang basahan lang sa harapan ng Diyos eh. Ano pong klaseng basahan? Maruming basahan sa Diyos. Minsan po nakapakinig po ako. Sabi ko dun sa isang minister po, ng isang samahan, lahat ng gumagawa ng mabuti sa Diyos, hindi counted sa Panginoon. Bakit? Kolorum kayo lahat. Dahil kami lang ang inatasan ng Diyos na gumawa ng mabuti. Kulto. Mga kapatid, natitiyak mo ba na yung mga ibang tao po sa ibang bahagi ng mundo hindi ho tumanggap kay Kristo? Kaya ho, pagka ang pananalig ng tao ho, nandun sa kanyang paggawa ng mabuti ho, unang-una ho, wala ho makakagawa ng mabuti. Tignan nyo ho, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Bakit ito pinakita ng Diyos? Para po wala kahit na sino man ang magmalaki sa kanyang harapan. For it is by grace that you have been saved by God. It is not on your own works. It is a gift of God, not on your own self. Ang sabi ng Biblia, that no one should boast, para walang kahit na sino man makapagsasabi at makapagmamalaki, naligtas ko ang aking sarili. Dito po sa talata po ng Mateo 19:25 hanggang 26, ano ho? Dito po, sabi ng Panginoon yung context nito, no? Nakakita po si Kristo ng isang mayaman. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, itong tao na ito, may pag-asa siyang maligtas. Kaya lumapit po yung mayaman sa kanya. Sabi po ng mayaman, Panginoong Hesukristo, nais ko pong maligtas. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo dun sa mayaman po, sumunod ka sa mga kautusan. Para ipakita lang po, hindi siya talaga makakasunod eh. Kaya sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, no, huwag kang mangangalo-nya, huwag kang papatay. Sabi po ng mayaman, ang lahat po ng mga yan ay ginagawa ko po, Panginoon. Nakita ni Lord po, yung pong isang bagay talagang hindi niya pwedeng bitawan. Ano po yun? Yung kayamanan. Kaya nung nakita po ni Kristo yung kanyang puso, sabi po ng Panginoon, isa lang bagay na lang po ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin, at ikaw'y makakata mo ng kaligtasan mula sa langit. Sabi po nung mayaman, ano ho? Hindi kaya ng kanyang konsensya dahil yun nga ang Diyos niya. Tumalikod siya at iniwan niya na po si Kristo. Kaya sabi ng ating Panginoon, mas madali pa po sa kamelyo na pumasok po sa butas ng krayom kaysa sa isang mayaman po na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ngayon ng mga disipulo po ni Jesus in Matthew chapter 9 verse 25, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong po sila. They asked the Lord, kung gayon po, yung mga mayayaman po, mahirap palang makapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine po, no, yung hyperbole na ginamit po, na yung, masasabi nyo, kamelo, laki-laki ho nun eh. Pero yung ginamit pong comparison ni Jesus, ang kamelyo ho, mas madali pang pumasok sa butas ng krayom. Technically, imposible ho yun. Pero ang sabi po rito, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon po, Panginoon, sino po ang maliligtas? Ibig sabihin ho, tayo talaga, hindi tayo pwedeng maligtas. Pero ano pong sagot ni Jesus? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, pansinin niyo po yung nakalagay sa kulay pula, hindi ito magagawa ng tao. Tanong ko po sa inyo, can we save ourselves? Ito na nga ho, direkta sabi po ng Panginoon po eh. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ito ng Diyos ang lahat po ng bagay. This is impossible for man, but nothing is impossible with God. Ibig sabihin, yung kaligtasan tamatamasan nyo ngayon, yung kinukuha ko pong kaligtasan ngayon, yung lahat po dito na tinubos ni Jesus, dahil ho kumilos ang Diyos. Hindi ho dahil mabuti tayo, wala nga makapagliligtas ho sa kanyang sarili eh. Kaya nga, sabi ng Bible ho, ulitin ko lang sapagkat tayo po'y naligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. At dahil po ito'y sa ating pananampalataya, hindi po ng ating sarili, at ito po'y bigay o kaloob ng Diyos, hindi po ng sariling gawa, upang walang sino man ang makapagmalaki sa Diyos. Kasi po, kung ang tao po
makakagawa lang naman po pala ng mabuti at maliligtas siya, what is the reason bakit kailangan pang mag-alay ng sakripisyo ang Diyos? At yun po yung bugtong na anak niya, bakit kailangan pa? Ibig sabihin, for everyone has sinned in the sight of God and has fallen short of His glory. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi ka talaga abot sa standard ng Panginoon. Sa mga estudyante ko, ang akin pong cutting score ay 75 eh. Minsan dahil sa abag ko sa estudyante, binababa ko po ng 70 para lang pumasa. Pero pag hindi na nakaabot ng 70 po, kahit na magalit o kahit ireklamo ako, ang grade po 65 po, talagang hindi ka nakaabot dun sa standard, binaba na nga ho eh. Pero ang Diyos, inalis yung standard na 75, parang passing natin, ginawa ng Diyos kahit wala kang nasagot, papasa ka. Ganun ho yung ginawa ng Panginoong Diyos. Bokya ka, 0, wala kang naisagot. Bakit? May sumagot para sa'yo. At ang sumagot po na yon, walang iba po, kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Unmerited favor. Unfair, hindi ho ba? That's very unfair. Sasabihin ng iba, gumawa ako, Panginoon, naka-76 ako. Tapos ito, wala namang sinulat ho sa papel. Gusto ng Diyos na bigyan ng kalooban ng kaligtasan eh. Baka ikaw na nagmamayabang na ako'y naka-98 dito po sa examination, baka ikaw pa po ang ibagsak ng Diyos. Nagigets niyo yung punto? Hindi tayo makapagliligtas ng ating sarili. With man, this is impossible, sabi po ng Panginoon. Mas madali pa po sa isang kamelyo na pumasok po sa butas ng krayom. Kaysa po sa isang mayaman, na pumasok sa kaharian ng Diyos. With that comparison, sabi ng mga disipulo, di walang maliligtas, Panginoon. Sa tao, imposible yan, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya tayo may kaligtasan ngayon. Pero anong dinidevelop ng Lord po sa puso natin? Lord, ang kaligtasan ko dahil kinahabagan mo po yung katulad ko eh. Look at the attitude po ng tax collector at saka po yung Pariseo. Yung Pariseo kasi yan yung nagke-claim po na nakatutupad kami. Gumagawa kami ng mabuti. Kami po yung mga lingkod ng Diyos. Pero itong Pharisee po, nakatanggap siya nito, yung kaloob ng Diyos, kaya po with all humility, kinakabog niya po, dinadagukan niya yung kanyang puso. Panginoon, ako po'y mangangalo niya. Panginoon, ako po'y mamamatay tao. Panginoon, ako po'y sinungaling. Patawarin niyo po ang isang katulad ko. Sabi ng Panginoon, sino ba ang aariing ganap dito sa tagapaningil ng buwis o kaya dito po sa Pariseo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yung pong tagasingil ng buwis. Because he has received God's unmerited favor. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kapatid. Lalo't hindi ko kayo kayang iligtas, hindi kayo kayang iligtas ng church na ito kahit miyembro kayo, kahit gumawa kayo ng mabuti, hindi kayo maliligtas, sapagkat sa pamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos, sa pananampalataya na tayo po'y naligtas sa pamagitan po ng kabutihan ng kalooban ng Diyos. Pangalawa po, to make us humble. Hindi natin kaya po na maging mabuti. Hindi mo talaga pwedeng magawa pong maging mabuti eh. Sabi po ng Mangangaral 7:20, sabi nyo nga ho, wala. Pagka ho ba sinabi nating wala, general ho ba yan, lahat yan? Can we say amen? Pag sinabi po ng Diyos lahat, there is no exemption. Maski si Moses pa yan, maski si Haring David pa yan, maski po pastor pa yan, maski po yung katabi nyo ngayon, pag sinabi ng Diyos, wala na taong nabuhay. Ito, magagalit na naman yung atin pong mga kaibigan. Pero si Kristo ho ba nagkasala? Tatanungin ko po, nagkasala ho ba si Kristo? Susunod ko ho na tanong, tao ho ba si Kristo? Hindi po pwede eh. Kasi walang taong nabuhay sa digdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Si Kristo ba nagkasala? Hindi ho. Tao ho siya? Hindi. Pag napakinggan po nung atin pong, mahal na mahal ko kayo mga kapatid, pero minsan hindi nyo naiiwasan, may nakakapakinig din po pala. Siyempre, nagdi-develop ng galit eh. Pero, sabi nga ng Panginoon, you preach the word dahil sa pag-ibig po eh.
Pag pinaniwalaan niyo po si Kristo tao, magbabiolate po tayo. Kasi walang taong nabuhay na hindi nagkakamali, hindi nagkakasala eh. Kailangan nga ng perfect atonement. Ibig sabihin po, banal, walang dungis na sakripisyo at handog. Pag nagkamali si Kristo, bakit pa siya isa-sacrifice? Hindi nga siya nagkamali dahil siya po'y Diyos, hindi siya tao eh. Kaya nga sabi dito, walang taong nabuhay sa daigdig po na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Alam ko po, narinig nyo na rin po yung sinasabi po sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. At bilang pandagdag po sa atin pong karunungan, sabi rin naman po ng aklat po ng unang hari in the book of 1 Kings chapter 8 verse 46, ang sabi dito ng panalangin ng mga Israelita, Yahweh, ang lahat po sa harapan ninyo ay nagkasala. Do not forget that verse po, unang hari 8:46. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Romans chapter 3 verse 23. Wala pong tao na pwedeng maging mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo po, hindi nagigets po ng ibang mga mananampalataya once you claim. Sa amin may charity works kami eh. Sa amin may libre kaming dialysis. Sa amin may tinatawag na fiesta ng Diyos. Alam niyo dun sa samahan po na yon, lahat po pwedeng kumain. Mga mahihirap, bulag, lumpo. Pag mahina-hina ka po sa faith mo kay Kristo, you would believe na maganda tong church na to kasi puro kabutihan ang ginagawa. Pero kung mapapansin ninyo, yung lahat ng kabutihan na yan, zero po yan sa Lord kung hindi nakaangkla sa pananalig natin kay Kristo. At sana mabuksan po yung mga mata ninyo. Tignan nyo po yung big difference, ano ho. Dito po ang trabaho ng pastor, mangaral. Hindi po kastiguhin kayo, parusahan kayo, mangaral po ang akin pong layunin sa church na ito. Pag sumunod po kayo, purihin ang Diyos. Pag hindi po kayo sumunod, Diyos na po ang bahala. Sana po mabuksan pa rin po yung puso ninyo. Pag naka-encounter po kayo na kayo mismo ho, mag-asawa, yung asawa ninyo umalis na dahil na-recognize niya, parang mali yung pastor natin, para mali yung sugo natin. At ginamit yung asawa ninyo para siraan kayo ng siraan po sa mga ibang mga kapatiran, kulto po iyan. Kasi ang layunin po ng pastor, pagkasunduin yung mag-asawa, pero may mga ibang church po, kasi hindi na po kaanib yung asawa, sisiraan ngayon ng misi, sasabihin ng kung ano-ano. Bakit ganun po? Kasi po ayaw nilang mamulat yung mata. Gusto nila nakatingin lang dun sa pastor po nila. Pangalawang katangian kasi po ng kulto po yan eh. Napakalakas ng kapangyarihan po ng pastor. Kailangan, pastor, tama ho ba yung decision ko? Pastor, kailangan ko ho ba na ganito gagawin ko? Pag sinabi ng pastor, hindi ka mag-aasawa, susundin mo. Bakit? Bulag na bulag ka na eh. Sa totoo pong church, where the Spirit of the Lord is, naruroon pong kalayaan, naruroon po ang freedom. Pero ang tunay na church po, ituturo niya sa atin, wala po ni isa na kayang maging mabuti. Pero kung nakakilala na tayo sa Diyos, we have a personal relationship, ano ho? Hindi kayo maliligtas po nung sama-sama po tayo eh. Haharap tayo sa Diyos individually eh. You cannot say, miyembro po ako ng Feast of Harvest, Panginoon. Hindi ho eh. Alam niyo po, hindi po natin alam ang puso ng lahat ng naririto. Baka nga meron po rito, hindi pa maliligtas eh, kasi wala naman yung heart niya talaga kay Kristo eh. Baka nga meron nga ho rito eh, dual ang kanya pong pagkatao. Uma-attend siya rito, pero baliwala ho sa labas. Lahat ng mga karumihan ng mundo ho nilalakaran niya. Alam ba ng pastor yun? Hindi po. At hindi ko pwedeng sabihin, Panginoon, lahat ng nasa Feast of Harvest ligtas kasi kaanib po sila. Hindi po ganon. Kaya nga pinapakita po dito, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. At ang unang hari po, 8:26, sinasabi doon, Yahweh, lahat kami ay nagkasala sa iyong banal na harapan. Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pati po yung Roma 2:10, pag tinignan nyo po, or 3:10 ng Roma po, Romans chapter 3 verse 10, sapagkat ni isa'y walang gumagawa ng mabuti,
lahat ay gumagawa ng masama. Sasabi pa po ba natin na, pwede akong gumawa ng mabuti that makes our heart so humble before God. Have mercy on me, Panginoon. Hindi po ako tutol po, no? Tayo ho na church, dapat gumagawa rin ng ganun ho eh. Pagka may mga mahihirap, binibigyan na, hindi ho masama. Pero under po ng ating pananampalataya kay Kristo. Hindi po dahil inutos ng pastor. Hindi po dahil nasa ilalim tayo ng tunay na sugo. Lahat na nagke-claim na yan, magalit man kayo sa akin, mahal ko kasi kayo, sinasabi ko sa inyo po yan. Lahat ng napakamakapangyarihan po yung mga pastor nila, lahat po yan kulto. Kaya sana mga kapatid, buksan ninyo yung mga mata ninyo. Ikatlo, tignan ho natin, para bumaba ang ating kalooban, hindi natin matutupad lahat ng kautusan. Hindi po. Ako ba nagsabi nun? Hindi po ang Biblia. Sabi po kasi nung Pariseo, Panginoon, ginagawa ko po lahat ng bagay. Ano po yung ginagawa niya? Hindi po ako pumapatay. Hindi po ako nagnanakaw. Hindi po ako nangangalon niya. Pero may isa siyang kasalanan dun eh. Hindi po ako katulad nito. Yun yung mabigat na kasalanan po ng Pariseo. Ang sabi po ng Santiago 2:10, ang lumalabag sa isang utos, kahit na tumutupad pa sa iba, lumalabag sa buong kautusan. Tingnan nyo, hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi po siya nangangalon niya, pero yung sinabi niya, hindi ho ako katulad nito. Ay, salamat sa Diyos. Ano pong kasalanan yun? Hindi po ako katulad nito. Ito pong katabi kong taga-singil ng buwis, masamang tao. Ako mabuti ako. Ano pong kasalanan yon? Self-righteousness. At ang sabi po ng Biblia, ang lumalabag sa isang utos, self-righteousness, kahit tumutupad pa siya sa lahat, sa iba, lumalabag po yung Pariseo na yon sa kabuuan po ng kautusan. Tanungin ko kayo, was there a time in your life hindi kayo nagalit? May panahon ba sa buhay niyo hindi kayo nakapag-chismis? May panahon ho ba na banal tayo palagi? May panahon ba hindi kayo tinamad sa panalangin? Dumating po yung time, nakalimutan ko, nakatulog ako sa prayer eh. Nakalimutan ko ho na meron pala ho, kaya ina-alarm ko na rin. Kasalanan ho yun. Nagmamadali ho kayo, nakakita kayo ng tao, humingi ng pagkain, dahil nagmamadali ka, na-isnab mo. Kasalanan ho yun. At kahit maliit o malaking kasalanan, sapat ho yun para tayo po ay ma-impyerno. Pero pinapakita lamang dito, kapatid, yun pong puso na dapat ma-develop sa atin, katulad ng maniningil ng buwis, inaamin niya lahat. Ang sabi niya nga Panginoon, patawarin niyo po ang isang magnanakaw na katulad ko. Kasi totoo naman yung maniningil ng buwis, nagnanakaw Yung maniningil ng buwis, kaya siguro siya humingi ng patawarin niyo po ako sa pangangalo niya ako. Pag marami kang perang ninanakaw, may kabit ka, definitely yan. Sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po yung isang katulad ko po na masamang tao. Kasi na-realize ng puso niya, wala siyang may pagmamalaki sa isang banal, dakila at malinis na Diyos. Pero yung Pariseo ho, ay salamat Lord, hindi ako nagnanakaw. Maaari. Pero yung kanyang pagmamayabang, ninanakawan na ho siya ng kababaan ng kalooban, hindi niya nakikita ho yun. Panginoon, hindi po ako nangangalo niya. Maaari po. Pero alam ba natin kung tumitingin po siya ng mahalay po sa kanyang kapwa babae po? O sa kanya pong, was worse pa kung kapwa lalaki pa tinitignan niya? Pero ano pong sinasabi niya po nun? Hindi po ako katulad nito. And that is the worst sin of all. Huwag po sana mag-develop sa atin yun, nasasabihin natin, salamat Panginoon, ako po'y napakabuting tao. Kapatid, impyerno ka niyan. Always have in your heart, Lord, I'm so dependent on you. Ako'y makasalanan. Ako po, Panginoon, durog na durog. Kaya po kung minsan, pag ako nagpipreach, naluluha ako, nadudurog yung heart ko Minsan pag ako nagpipreach po about pangangalon niya, alam ko deep inside, nakakalon niya ako dahil napakamakasalanan ng matang ito Alam ko yon. Naiiwasan ba ng lalaki may babae, naka-shorts, tinignan ko ng ganon. Hindi ko naman asawa yon. Pero deep inside, nangangalo niya na ako. Pero durog na durog yung puso ko. Pero pagkatapos kong kinonfess sa Panginoon, ang sarap ng pakiramdam, ang linis-linis ko. Kasi I have claimed before the Lord Ako po hindi naman kaiba sa mga may kabit Panginoong Diyos. Wala po akong kabit na physical, pero yung mata ko, ang daming kinakabit to. Nakakita lang ako ng babaeng naka-shorts. Humanga ako sa babaeng ganon. Humahanga yung mata na ito dahil makasalanan ito Lahat ng lalaki mangangalo niya. And as we pray to the Lord, Lord,
lumalabag ako sa isang kautusan, kaya nilalabag ko po ang buong kautusan ninyo. Kahit na nakatutupad ako sa isa, nilalabag ko pa rin, Panginoon, yung kabuuan. Kasi nakakasala ako eh. And that develops in us a pure, humble, and contrite heart. Doon po sa dating sinasamahan ko po, may nagkasala po ng pangangalo niya. Naku, kawawa po. Kasi alam niyo po doon sa dati ko pong sinasamahan, pagka po may mga issue ng ganyan, yung pinakasugo po namin, uupo yon sa kapulungan po ng lahat ng mga kapatiran. Tapos yung nangalo niya po, bibirahin niya ng bibirahin. Tapos ititiwalag niya. Iiyak ng iiyak yun, magmamakaawa sa kanya. Brother, ganito, patawarin niyo po ako. Hindi, tiwalag ka na kapatid. Alam niyo po kasi pag tiwalag na, wala ka ng kaligtasan. Sino yung tao para magsabing wala ka ng kaligtasan? Ang Diyos lang ang magsasabi po sa atin kung tayo po'y maliligtas o hindi. Kaya pagka ganun ho, umalis kayo doon. Kaya nga ho, ko umalis eh. Pero nagpapasalamat ako sa Lord, dinivelop niya po naman sa amin yung pong pag-aaral ng Biblia, na memorizein yung Biblia, ngayon ginagamit po ng Diyos sa totoong pananampalataya. Pero mga kapatid, dinidevelop lang sa atin ng Lord, una sa lahat po, hindi po natin maililigtas ang ating sarili. Pangalawa mga kapatid, hindi po tayo mabuti, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Pangatlo mga kapatid, hindi natin matutupad ang kautusan. At ikaapat, hindi ka pwedeng mabuhay, tatandaan niyo po yon, kung wala ang Diyos. Pwede ka bang mabuhay? Sabi po ng 1:8-24, sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yung self-righteous po na Pharisee, mamamatay po yon. Bakit siya mamamatay? Kung hindi kayong maniniwalang ako ay ako nga. I am the Savior akong tagapagligtas. Ako lang ang tamang daan. Ako lang ang dating daan. Yun po ang totoo, si Kristo yon. Hindi ho organisasyon yon ng kung ano-ano. Mamamatay kayo pag hindi niyo tinanggap na ako ay ako nga, ang sabi ng Panginoon. May comparison po yung Diyos sa Biblia po Ang pinapakita po doon sa Bible po, between the vines, at saka yung branches. Alam niyo po yon? Ito po yung matatagpuan natin in the book of John, chapter 5, dito po sa aklat po ng 1. Tignan ho natin, basahin na ho natin sa Tagalog. Sa aklat po ng 1:15-5. Sabi po ng John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ay mga sanga. Nakita na ho kayo ng puno, Ang mga puno ho may ugat. Ang puno ho may mga trunks. Ang puno ho, meron ho yang mga dahon. At meron pong mga mahahabang baging po yan, o yung mga vines na tinatawag natin. Kayo ho ay mga nagtatanim, minsan tinitrim nyo yung mga halaman po ninyo. Pag pinutol nyo po yung dahon, pag pinutol nyo po yung mga tangkay niyan, pagka ho nahiwalay sa puno ho yan, ano pong mangyayari? Malalanta, at pagkatapos malanta, mamamatay. In the book of John, chapter 15, verse 5, sabi ng Panginoon, I am the vines and you are the branches. Abide in me and I will abide in you. Sa ibang mga version po, remain in me and I will remain in you. Bakit po? Because apart from me, ano pong sabi doon? You cannot do anything. Remain in me and I will remain in you, sabi po nung John chapter 15 verse 5, so that you will bear much fruit para bumunga kayo. Because apart from me, you are nothing. Pag inihiwalay po natin ang mga baging, patay ka na, wala ka ng buhay. Kaya nga sabi dito, sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako ay ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. 2 beses sinabi ni Jesus dito, mamamatay kayo, mamamatay kayo. Kanino tayo dapat na magtiwala, kumabit o magkaroon tayo ng buhay? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang sino man ang pwedeng makarating po sa Ama kundi sa pamamagitan ko lang. Kaya wag tayo maniniwala na ituturo po ng isang sugo. Gumawa lang tayo ng mabuti. Gawa tayo ng charitable works. Maganda po yun kung nasa ilalim ni Kristo. Magpamiyembro po kayo, maging kaanib kayo ng church, kulto po yun. Alam niyo po yung pagiging kaanib ng church, hindi kayo maliligtas dyan. Alam po ba nung pastor nun, yung laman po ng puso ninyo? Si Judas nga ho, naging kaanib din ng 12 disipulo, hindi naligtas
Alam ba ho ng mga kasamahan niya, masama puso niya. Pero alam po ng Diyos, hindi siya maliligtas ho. Pero kaanib po yon. So hindi po yung pag-anib natin. Yung po bang tradisyon ng tao, kailangan kumplituhin mo ito. Kailangan ikaw ay nakumpilan, nabautismuhan ka, nag-confession ka, mamamatay ka, kailangan tatawag ka pa para babasbasan ka. Kasi pag hindi ka nababasbasan, di na kumpleto sakramento mo, mapapahamak yung kaluluwa mo, kapatid, hindi mo na kailangan ng sakramento. Pag tinanggap mo si Jesus, diretso ka sa langit. Can we all say amen? Hindi mo kailangan yun. Hindi mo kinakailangan mag-confess pa kay pastor. Ang gawin nyo po, ano po sabi ng 1 John 1:9? If you confess your sins, Pastor Archie is faithful and just. Ganun ho ba yun? If you confess your sins, sino ho yung He? Si Lord. He is just and faithful to forgive you and to cleanse you from all our unrighteousness. Minsan ho, meron ako nakausap dyan. Paano po pag dumiretso kami kay Lord? Ay, hindi considered. Bakit ho? Kasi kami ang inordinahan. Mali po yun. I do not agree with that. Kahit ako'y nagtatrabaho, matanggal man po ako, ano? Kahit matanggal po ako, nanonood po yung iba, hindi ko pwedeng tanggapin po yun. Nasa tao ho tayo hihingi ng tawad dahil sila'y inordinahan, you can go directly to God. That's the good news, kapatid. Pastor, hiya na po ako, ang dami ko pong nagawa talagang pagkakamali. Ano po yun? Hindi po ako naging tapat sa asawa po. Nagnakaw po ako sa opisina namin. Pero nagsisisi ka ba, kapatid? Opo. O wag ka na mag-confess sa akin, direkta na kay Lord. If you confess your sins, ano man yan, kapatid, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Ganon kabuti po ang Diyos. Ganon napakaganda po ang magandang balita ng Diyos kahit na hindi na kayo humingi ng tawad kay Pastor Archie. Bilang pangwakas, tignan nyo po, para maging dependent tayo talaga kay Kristo, no? Sabi ng awit po, dito po sa 70, sa 1-7. In the book of Psalms, chapter 62, verse 6-7. Tignan nyo yung mga salita. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tanging siya lamang ang tagapagtanggol ko, tanging siya ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras, ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Ang church na ito ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Anytime na mamatay tayo, kapatid, I can assure you, makakasama natin si Jesus sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Praise God, hallelujah. Ama, maraming salamat. Every time I preach the truth, napakagaan po ng pakiramdam ko, Panginoong Diyos. Alam niyo po, Panginoong Ama, this is my heart's desire, Lord. Sabihin po yung totoo in the remaining years of my life, especially po sa mga nauuhaw at nagugutom na mga kapatid po, at lalo po, Panginoon, kung iba man po ang pananampalataya ng mga nakikinig sa amin online, you know my heart's desire, Lord. Dahil naniniwala ko sa sinabi ninyo, ang nais ninyo, ang lahat ng tao ay maligtas at wala ni isa mang mapahamak. Lord, maaring magalit po ang marami po sa preaching na ito dahil taliwas po sa mga aral nila. Pero Lord, I'm sharing with them the truth in the Bible. At ang katotohanan na ito'y mananatili. Sa kagandahang loob lamang ng Diyos, ang kaligtasan namin. Ito po'y binigay ninyo dahil nilagyan nyo kami ng pananampalataya. Wala kaming pananalig po kung hindi nyo kami pinahiram nito, Panginoong Ama. At ito po'y hindi dulot ng amin pong sarili. Ito po'y regalo po at kaloob ninyo. Hindi po ng aming sariling gawa upang gaya na napag-aralan po namin, wala kahit sa isa po sa amin ang makapagmalaki at sinabi niya, naligtas ako dahil sa sarili kong kakayanan. Salamat po, Panginoon, pinakita niyo po ngayong umaga na ito na hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Na hindi kami makakagawa po ng mabuti. Na hindi namin matutupad ang lahat ng utos at hindi kami mabubuhay kung wala ang Diyos sa tabi namin. Panginoon, i-develop niyo po sana at ang panalangin ko po, lahat kami ngayon, Panginoong Diyos, nagkakaroon kami ng desire, Panginoong Ama, na pag namatay po kami, makasama ka. Samahan niyo kami sa mga aral na ito. Dahil alam ko po, Panginoong Diyos, mahal niyo po ang Peace of Harvest. Kaya, Panginoong Diyos, tinuturo po ang mga katotohanan na ito para mabuksan po, Lord, hindi po
dahil sa pag-anib sa church, hindi po dahil mabuti kaming tao, hindi po dahil sinusunod namin ang sugo o pastor ng church, lalo't hindi po dahil sa sakramento o tradisyon ng tao, it is only by Christ that we have been saved. Sabi po, Panginoong Diyos, ng inyong mga salita sa Aklat ng Gawa 4:12, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay mula po sa langit, na sukat ipagkaligtas ng lahat ng tao na nga sa lupa, sapagkat sa pamagitan po ng pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod po'y luluhod at magsasabi na si Kristo ay aming Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito at pagpalain nyo nawa ang inyong mga salita. Ito po ang aming pagpupurit, pagpapasalamat sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hello. At dumako naman po tayo sa ating mga kaloob. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Atin po ito ipapanalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa mga kaloob na ito. Dalangin po namin na ito po yung pagpalain, O Lord. Magamit po ito sa iyong mga mga gawain at higit po sa lahat ay pagpalain mo po ang bawat isa, O God. At nawa po, Panginoon, na ang bawat isa ay extend mo po ang kanilang mga financial territory, Panginoon, upang sa ganon ay patuloy silang sumagana at makapagbigay po sila, Panginoon, ng pagpapala, lalo na po sa mga nangangailangan. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me, for this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. This faith, Your word is faithful, mighty in power. God has delivered me, of this I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. 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 Dumako naman po tayo sa mga nagdadaos ng kaarawan magmula po sa araw na ito hanggang sa Sabado. February 10 po, si Brother Iggy Bisda. Nandiyan ba si Iggy? February 11, si Brother Brian Siason.
February 14, Brother Angelo Absede. February 15, si Isabel Unicasan. Si Sabi. At sa mga magdaraos po ng ang wedding anniversary, February 11, Pastor Melvin and Sister Jean Bisda. Meron pa po ba? February 14? Okay, hindi ko marinig. Si Shilo, Brother Shilo. Shino, okay. So lahat po ng mga tinawag ay maaari na pong pumunta sa harapan upang ating ipanalangin. Okay. Extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran ito na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Salamat po sa panibagong taon na iyo pong ipinagkaloob sa kanila. Dalangin po namin ang mabuting kalusugan at sa kanilang mga trabaho. Nawa, O Lord, ay pagpalain mo po sila at maging, Panginoon, sila ay patuloy na maging halimbawa na lumalakad sa iyong kalooban, O God. At ganoon din po sa nagdaraos ng wedding anniversary, Pastor Megs at Sister Jing. Lord, salamat po, Panginoon, sa taon ng kanilang pagsasama. Nawa, Panginoong Jesus, ang pag-ibig mo ay siya manatili sa bawat isa. At Lord, patuloy mong pagyabungin ang kanilang pagmamahalan, O God. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Dumako naman po tayo sa ating announcement. Para po sa Couples Night, ito po ay gaganapin sa February 16. Ang payment po is until today. 400 pesos po ang bawat per head. At ito po ay gaganapin sa High Rise Grill at 5 p.m. So ayan po yung High Rise Grill, yung ating pong venue. Sa Semicon Building, Marcos Highway, De La Paz, Pasig City. Malapit po sa Ayala Feliz. February 16 naman po, ang ating presider ay si Sister Vicky Visda, Tithes and Offering, Sister Vicky. Flower bringer po ang Pelife family. At ang atin naman pong, inaanyayahan po ang bawat isa na mag-join sa ating Bible study. Ginaganap po ito every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa ating pong Facebook page. Then ang prayer meeting po every day, 5 to 6 a.m. At ang night prayer po every Friday, Saturday, Monday at 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. So join us po and be part of the prayer circle. Okay. Meron pa po bang ibang announcement? Okay. So, kung wala na po, tinatawagan po natin si Pastor Archie para sa ating final benediction. Mike. Ayun po, so hindi na po pala tayo mag-meeting po lahat ng mga elders po dahil tuloy na ho yung ating February 16 na ating pong Couples Night. Nag-promise na po ang ating pong speaker na makakarating po. Siya po ay si Pastor Jerry Ballesteros po ng Bridgeway Community Church po at ang kasalukuyang presidente po ng Marbal. At sana po tayo po ay magkita-kita po by this coming February 16 po, yan po ay sa may high rise. Kaya wag na ho kayo masyado magmerienda kasi po yan ay itolyoken po. Doon na ho tayo kakain ho ng ating gabihan po. So yun po yung instruction ng atin pong chair po na okay na po pala na isettle na po. Ang gagawin na lang po natin po, sana po, hopefully we pray right now po na masettle na po natin yung 400. Mura na po yan dahil ang original price po niyan ay mas mahal pa talaga sa 400 po. At sulitin nyo po, umulit-ulit po kayo ng ice cream, especially yung mga wala pong diabetes, pwedeng-pwede po. So yun lamang po, magkita-kita na po tayo sa February 16, tayo po lahat ay tumayo.
at tanggapin po natin ang pagpapala po mula sa ating dakilang Ama. Oh, praise God. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Diyos, at sinasamahan mo po kami. Panginoon, prayer po namin, Lord, na dumating ang time po, magkita-kita po kami sa langit. Kaya Panginoong Diyos, ingatan niyo po ang lahat ng mga naitanim po ng mga salita na ito sa aming mga kapatid. Huwag po sila, Panginoon, makuha ng mga maling aral, ng mga kulto, o kaya po ng mga pananalig po na taliwas po sa mga iniaral sa amin ni Kristo. Panginoon, ingatan niyo po hanggang sa huling hininga po namin na mga aral na ito'y manatili po sa aming puso. Kung paano po kami minahal ninyo, mahal na mahal din namin kayo, Panginoong Diyos, kaya nadidevelop sa puso po namin na ipahayag po ang tunay ninyong mga aral para maraming tao po makapakinig po nito at sila po, Panginoon, ay makatanggap po sa tunay po na Diyos tagapagligtas, walang iba po kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, sa amin pong paghiwa-hiwalay ngayon, basbasan niyo po, Panginoong Ama, ang lahat ng amin pong mga kapatid po na tutungo po sa kanilang mga tahanan, ang iba po'y kakain sa labas, papasyal po. Panginoon, I pray right now po, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga enjoyment po at sa lahat ng aming gawain. Kung kami po'y magpapahinga, patuloy niyo po, bigyan kami ng ganap na kalakasan para po kinabukasan po, muli naming magawa po ang aming mga trabaho, ang mga panalanginan po at ang pagsamba sa iyo sa Espiritu po at katotohanan. At gaya po, Panginoong Diyos, ng panalangin po ni Haring David, iniiwan ko po sa lahat ng mga kapatid po ang napakagandang panalangin po na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po, sa banal po na pangalan ni Kristo. Lahat po tayong magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Yes, Lord, muli po nating awitan ng ating Panginoon. Tayo po ay tapos na at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. For the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light is glorious, filled my heart. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Great is the Lord. God bless us all. See you next week. Great is the Lord, greatly to be praised. His greatness is unsearchable. His kingdom is invincible. Great is the Lord, greatly to be praised. Great is the Lord,
praise Him to another. Tell of His wonderful works. Sing of His glorious splendor. Show forth the power of His name. Great is the Lord, greatly to be praised. Great is the Lord, greatly to be praised. Arise, shine, your light has come. Light. His kingdom is evolved. Great is the Lord, greatly to be praised. Great is the Lord, greatly to be praised. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light